After ng bagyong Opong ay dinalaw kong muli ang mag-anak na nakatira sa dating waiting shed at aking nakita ng personal na nangyari sa kanilang tahanan. Sa lakas ng bagyo, bagsak ang bawat haligi nito. At mabuti na lang, bago bumagyo ay nakalikas na ang mag-anak, kaya kinabukasan ay binalikan ko sila at inabutang inaayos na ng anak ni Ate Girlie ang tahanan nila. Ibabalik lang daw niya yung mga nasirang materyales dahil wala silang pambili ng mga bagong materyales. Ngunit di nila alam na may ihatid akong bagong pag-asa na isa sila sa pagbibigyan ng bagong tahanan. So yung mga kababayan, at muli po babalikan natin si Ate Girlie, yung nakatira pong mag-anak sa waiting shed. So ito po yung aftermath nung bagyong Opong sa kanilang tahanan. Talagang makikita niyo po sa likod ko na sira-sira na po yung tahanan nila at mukhang inaayos na rin po. Ayan, so kasama na rin natin yung tropa ko. Ayan. So tara po dito. Ayan. So ito po yung naging sitwasyon ng bahay nila mga bayan. Halos sira-sira na talaga. Talagang dinala po ng hangin kahapon. Sobrang lakas yung mga gamit nila. Nagkalat na rin dito. Ito yung bahay nila. Ay. Kaya magandang hapon. Anak po kayo ni Ate Girlie? Opo, opo. Nasaan po si Ate Girlie, kuya? May nilakaran po dyan sa labasan. Pabalik din po. Hindi ko lang. Baka may pa ho yun. Anong pangalan mo, kuya? Tawagin na lang niyo po, Abunjo. Ikaw lang nagagawa. Dito ba kayo matutulog pa mamaya? Oo, sila, ano po, sa nanay. Ito kayo mga kapatid ko dyan. Ay, pero ikaw saan ka nag-stay? Dyan sa Morontivel, sa kabila. Sa kabila. Paano kung dito magawa, saan sila matutulog? Ay, baka siguro diyan muna. Dito sa, sa likod? Pag hindi nangyari, baka diyan muna matulog yung mga yan. Kaya nga, wala kang katulong? Yung isa kong kapatid na, yung bunsong kapatid kong lalaki. Ay lang, kabilang dalawa. Pero ikaw talagang naggagawa ng bahay? Hindi rin. Bali kung ano lang talaga yung magawa mo, parang kung ano lang makayanan mo? Kung ano lang. Ano ito mga kahoy na to? Ito yung galing dito? Yan din yung dati dyan. Yan na yun. Inayos mo lang. Pinagbabaklas ko lang, tinanggal ko lang ang mga pako. At natanggal ko pang mga pako yun. Kaya nga. Para magamit ulit. Pagka mayroon na ulit bagyo, di masisira na naman, no? Sigurado po. Talagang mahuna eh. Paano ba magiging plano mo dito sa bahay na ito? Parang lalagyan mo lang ng ano? Ay, ano ko lang muna para matulugan po ulit yung nanay. Para si nanay may matulugan ulit. Pagka hindi kasi diyan sila matulog. Mga maliliit kong kapatid, diyan din. Ay bukas-kas pa naman yan. Ano yung lalagay mo dyan? Pawid? Yun pa rin. Yun ulit. Saan? Ito na po nga. Inipos ko ulit. Ayun pa rin yung sira-sira na rin na pawid. Tapos kulang ka pa sa kahoy. Tandaan na lang muna yan. Wala eh. Walang pambili niyan. Wala pang una ng pambili. So ganito kasi ang plano namin Ngayon ko lang kasi sasabihin sa kanila na gagawin yung bahay nila at ipapaayos po ba. So plano kasi namin, yun nga, pag umayos yung panahon, sisimulan namin yung pabahay para kay Ate Girlie sa nanay mo. Ano? Para hindi ka na rin maghirap paggawa ng bahay. Huwag mo muna simulan. Kamalit na kahoy. Wala pa, kulang pa. Kulang pa nga yung kahoy niya. Talagang makuna ng pambili eh. This time siguro kuya, mo na lang, siguro doon muna sila matutulog, dito. Ayaw po. Huwag ka na muna magpagod, no? Siguro bukas pagtulungan na lang natin kung ano pwede natin magawa bukas, Sige po, opo. Para, hindi ka na mamblema kung saan ka kukuha ng materyales. Opo. Bago nga ako magdesisyon na paggawan sila ay nakausap ko na rin ng kapitan ng barangay na kung pwedeng mapagawan sila ng maayos sa tahanan. At ayon kay Kap, basta light material lang ang gagamitin at anytime pwedeng ilipat. At ito nga yung mga ilan sa aming napag-usapan ni Kapitan Malabay. So sakto po at dumating po si Kap Malabay. Yan. So Kap, plano po kasi namin patuyuan po ng bahay dito.
Ano ba yung lupa dito? Anong sitwasyon? Ito ay barangay ang lupa. Pero possible naman po pwedeng mapatayuan. Pwede naman, wag lang concrete. Ah. Light materials lang pwede. Okay lang po maglagay ng parang pampatibay sa ilalim, semento. Pwede naman Kaya lang kasi itong lugar na ito ay agawin pang yung lagyan ganito pa rin. Para pag segregate nila. Hindi, kaya yun ay may tambak na. Para apasok na yung sakyan ng truck pag atras. Karga. Paano po yun sakali mang lalagyan ng ganito, di tatanggalin po yung bahay nila? Paparoon sila, rin ang lalagyan pa rin, ang lalagyan namin para yung nagsisegregate din yung basura kahit mag-ulan, at least ay hindi rin siya nababasa. Kasi pag naka-segregate bago na ulanan, bigat isama ka sa truck. Kaya may mga... Pero matatagalan pa lang po yung katang. May na rin ngayong next year. Next year, nakapanded na siya doon sa sa EIP. So kaya po ang parang pwedeng tayo lang yung natatanggal. Yung nyug na na like ibig sabihin pagdating ng na project ng barangay ang madaling ma-move yun. Bagay, madali lang naman po yung okay naman yun. Pwede naman buhatin yun. Kasi yung lugar na ito yung nakaano lang sa kanila dahil sila ang segregator. Kaya para hindi na sila malayo, nandiyan na sila. Opo. Nakatira. Pero hindi man pwede na silang mananatili na habang buhay sila diyan. Wala silang barangay kasi yan hanggang doon. Bangka pa doon. So, ibig sabihin pala Kap, yung pagtayo pala dyan ay anytime pwede silang paalisin. Hindi man kasi temporary lang. Bagay kasi ang mahalaga naman ngayon, may matutulugan sila ng maayos. Yun na lang po yung pinaka-ano namin. Kaya pagka mag-aasinta ng hollow block, hindi siya pwede. Pwede siya yung buhos, yung ilalim, bago alagay yung poste ng yung coconut poste lumber niyan, nakaano yung sa alagyan ng buhos sa ilalim. Ganun ang para matibay-tibay. Bagay. Kasi yun lang naman Kap yung namin. Pinakaplano sa kanila. Para hindi po ganyan yung sitwasyon ng pamilya nila, yung bahay nila. Kasi yan isang sila dyan, pansamantala lang. Pansamantala. Ganun. Pag hindi na sila, hindi ko kukunin na. Kung paproject na ng barangay, yun ang magiging yun. Para naman sa kanila, hindi pansamantala lang. Kasi ako successor lamang din ay hindi meron decision po. Tanggunian din ang mag-decision kasama natin. Di bali po. Kung ano na lang po talaga yung pwede namin may tulong din sa kanila. Tulungan ninyo rin yun. Kaya nga. Kaya lang. Kaya kailangan sila panghabang buhay. Na magagamit nila yun. Gano'n na lang. Para may matulugan po sila na maayos. Gano'n na lang po Kap. Maraming salamat po. Bala kayo kung yung alagay ninyo, wag lang concrete. Opo. Para hindi kayo magatusan ng kaya nga malaki. Sige po. Thank you very much po kay Kap. Ayan, so bali dumating na si Ate Girlie dito sa bahay nila. Hello, Ate? Maganda po. Nagpa-print po. At yun nga bumaksak nga po yun. Kawi ko lang po Oo. So bali ang nasabi na ba sa yung pinakaplano? Hindi pa po. Bali kasi ang plano namin ay gagawin sana nung anak mo yung bahay mo. Sabi ko itigil na lang kasi ang plano namin bibigyan ka ng panibagong bahay. Kaya nga po. Ito po samantala lang na lang namin para kami natulugan nga Kung wala natulugan hindi nilang po talaga kami. Ayun, lamig dito Malamig po dyan nandun kami kahapon sa kabila. Lamok pati dyan. Siguro pag malakas naman ang hangin walang lamok yan. Pasan. Ito nga na pagawa ko lang po sa kanya, yan din naman ang abalik namin. Abalik mo rin to, kaya ang kwento niya. Kaya yan ang gusto din po niya Ano din po siya. Hindi ko rin naman maano yung gusto nila. Sabi ko naman Tsaka ang mahalaga naman meron kayong magandang tulugan, Yung sakto lang din po sa inyong dyan, mag-anak. Yun lang po. Kami lang po talaga. Bali ganito lang po ang plano natin,
kung matutuloy man, pupunta na lang kami dito. Kung sakali mang hindi, abisuhan na lang din kita, no? Sige po. Para kasi depende na sa materials kung may makukunan Ayun, kami, po. ano? Hmm. Sa panghaligi pa lang ay di ko rin masabi kung may makukunan kami. Hmm. Ayan Pero na wala yun. ka bang lupa na pwedeng Ay, matirhan? Paano na? Tirikan? Ay, pag kami magaw ng bahay, ay doon kami sa amin sa Pula. Saan? Wala, yun Pwede naman. doon? Doon po Pwede sa ka doon? aking anak ko po. Doon tayo gagawa? Ayan, Saan layo yung ng trabaho trabaho ko nga ni. Kaya sabi ko, kung magkalayo naman, magkano na yung sahod ko sa pamasahe lang ang punta nun, wala na sa pagkain. Kaya Saan sa talagang Pola? sa Campamento po, doon sa aking anak. Ayan, layo. May lupa kayo doon? Yung aking anak po, doon kami na napatira. Ay, sabi ko, layo naman sa trabaho. Wala kayo ibang trabaho doon? Mamamasaya ko. Eh, wala akong trabaho doon, nandito. Hindi. Hmm. Sabi ko, kung nga tutusin, pwede naman. Ay kung ako naman ay mamamasay, magkano pa pa rin? 200. At pagka naman di 200. Oo nga. Kung nga pamasahe ko pa maghapon. At lagi na lang ang kunin ko araw-araw, pamasahe. Bago ako sumahod din, di wala na. Wala Kaya ang hirap din. Kaya talaga dito, sanay na. Kahit pa paano may Kahit mga papaano. mapagkukunan dito, ano? Dito ay marami ay doon ay hindi pa namin nanundun ang buhay din eh. Hmm. Kahit doon. Saka doon ay Sige, nabaha. Mas Basta ang plano na lang ay may maayos kayo matirhan. Opo, wala naman po dyan. Sige. Maayos lang. Hindi natin pwedeng gawin yung mga malalaking Oo. na paggawa. Ay, hindi ganun naman eh. po, sabi ko nga ni, kahit pa nga ni malit lang po buyayos na. Biglang malapit. Wag lang ganyan po, ano? Kaya rin naman, kaya naman gayan lang yan. Gawa nga ni ng waiting shade. Hmm. Sunggablaan talaga nagaw namin. Kailan naman sila pumaysin ng kapitan, sunggablaan. Para kasi lang nga ni kami lahat ang mga bata. Minsan yung nga ni mga binata ko, dyan din natulog yan. Hindi sila doon sa kabila din. Kaya Sige. hindi na kami nagatiisan din. Basta ganun na lang pong plano Sige natin, no? po, opo. Wait lang, may abigay lang pala ako. Saan po Diyan na alagay lang ate? kuya, at Diyan na lang po. opo at mag-ano pa po kami ayo. So meron tayong dala. Ito ay galing kay Ma'am Marites, Ma'am Marieta, and kay Ma'am Joy. And sinort out namin para lahat po yung bigyan ng mga beneficiary. Ito po yung mga damit. May mga damit Opo. po kayo mga panlakad po ito ate. Naka-ano naman kami ng damit. Yung binalot namin lahat sa plastic na malalaki. Tapos may mga dilata din po. Thank you po. Apo. Tapos ito bigas po. Opo. Thank you very much po kay Ma'am CC and KP sa binigay niyo pong pantulong sa mga beneficiary. At ito po na pamahagin po ulit natin. At sa mga sponsors natin kay Ma'am Betty, Ma'am Mallory, Tito Dads, at sa mga anonymous sponsors, thank you very much po. Thank you po. May mensahe ka ba ate? Marami po salamat sa inyong binigay po. Thank you po. Sige po. Thank you po at magandang hapon.